Baka naman patong-patong na ang trabaho na binibigay mo kay Trixie. Sita ng ginang kay Sandy nang nasa hapag sila. Madami nang inaasikaso yan. Honey, mas madami naman ang tinatrabaho ng isang anak mo. Kung hindi siya makayanan, ay tsaka niya lamang yun ipinapasa kay Trixie. Saad naman ng Ginoo. Hindi ko siya anak. Malakas na sigaw ng ginang tsaka binaba ang kutsara niya sa mesa. Anak si Sandy sa unang asawa ng daddy niya. Kaya lang ay maaga itong namatay dahil sa panganganak. Dahil sa lungkot, hinanap ng daddy ni Sandy ang kasagutan sa alak. Ngunit hindi niya sinasadyang mabuntis ang isang babae na waitress noon sa bar. At si Trixie nga ang naging bunga. Kaya't iisang taon lamang ang pagitan nila ni Sandy. Babawasan ko na lamang po ang trabaho ni Trixie, ma'am. Nagpapakumbabang ani Sandy. Noon pa man, si Trixie na ang paborito ng babae. Palibhasa nga ay tunay na anak, habang ang daddy naman ni Sandy, palagi niyang kakampi. Kamukhang kamukha ni Sandy ang kanyang ina. Kaya naman, ito ang labis na ikinaiinis ng ina ni Trixie na kahit wala na ang dating asawa ng Ginoo, patuloy pa din itong naaalala dahil kay Sandy. Tumambay si Sandy sa labas para pagmasdan ng maliwanag na kalangitan. Palagi kasing sinasabi ng daddy niya na naroon ang nanay niya at nakamasid sa kanya. Kaya naman nakasanayan na ni Sandy na tumanaw sa kalangitan. Ma, sana po nandito kayo para man lang sana maging kakampi ko. Bulong ni Sandy nang maupo ang daddy niya sa tabi niya. Pagpasensyaan mo na ang mami mo, sadyang pagod lang siguro. Tumingin si Sandy sa ama tsaka siyang umiti. Okay lang po, naiintindihan ko naman. Isinandal niya ang ulo niya sa balikat ng kanyang daddy. Dad, tawag niya dito habang nakatingin sa kalangitan. Bakit? Anang garalgal na tinig ng kanyang daddy. Kayo po ang nagsisilbing liwanag sa aking madilim na daan. Kaya wag na wag po kayong mawawala ah. Pabulong na ani Sandy sa ama. Hinaplos-haplos ng Ginoo ang buhok ng anak. Sasabay ka ba sa akin pa uwi? Ani Trixie sa kapatid nang sadyain niya sa opisina si Sandy. Isang negosyante ang ama nila at si Sandy ang naging kanang kamay nito bilang sekretary at manager. Habang si Trixie naman ay isa lamang sa mga admin na parang tauhan ni Sandy at yun mismo ang ikinaiinis ng ina nito. Oo sige, pinauna ko na si daddy para naman makakwentuhan niya si mommy. Magkasama sa lahat ng bagay sina Trixie at Sandy. Matalik na magkaibigan kung ituring ng iba. Ngunit sa kabila noon, mortal na kaaway pala ang tingin ni Trixie sa kapatid. Sa pool pa lamang nang sila ay bata, maamo at mabait si Sandy. Hindi naman maitatanggi na sila ay matalino. Kaya naman kinagigiliwan siya ng mga tao noon. Habang si Trixie naman, isang matapang na bata. Katulad ni Sandy, matalino din naman kaya lang ay hindi sapat upang matumbasan si Sandy. Alam mo minsan, nangangarap ako na sana ikaw na lang ako. Ani Trixie habang nasa daan sila. Tinignan siya ni Sandy. Bakit naman? Maganda ka at matalino. Ang totoo nga niyan madaming naiinggit sa'yo. Aanhin ko yung inggit nila kung ako mismo naiinggit sa'yo. Hininto ni Trixie ang sasakyan. Lumanghap tayo ng sariwang hangin. Ani Trixie nang huminto sila sa mahabang tulay na iilan lamang ang dumaraan. Palubog na ang araw. Ang ganda hindi ba? Alam ni Trixie na mahilig sa nature ang kapatid. Kaya naman ganito kalakas ang loob na yayain si Sandy para manood ng sunset. Sumandal si Trixie sa gilid ng kotse habang si Sandy naman lumapit sa tulay. Parang ikaw ang araw. At ako naman ang buwan. Tumingin si Sandy sa kanya. Kailangan mong mawala para ako naman ang makita. Ani Trixie at sa isang kurap, biglaan na lamang nitong itinulak si Sandy sa tulay na may napakalalim na tubig. Ilang minuto na nakatulala si Trixie hanggang sa dahan-dahang manginig ang kanyang mga kamay. Did I kill her? Nanginginig ang labi na aniya habang tumutulo ang luha. No, dapat lang sa kanya yun. Ilang taon nang naghihirap si mami at ako. Sawa na ako maging anino niya. Kumbinsing ani Trixie sa kanyang sarili hanggang sa mapasinghap siya matapos niyang makadinig ng kung ano sa tubig. Hinang-hina si Trixie habang drive ang kotse.
nakatulala at nagmamadaling umakyat sa kanyang kwarto. Panay kagat ng kanyang kuko. "Trixie, anak?" Ang tawag ng kanyang daddy mula sa labas ng kwarto ang lalong nagpakabog sa kanyang dibdib. "Trixie!" Sunod-sunod na katok nito. Nanginginig pa din ngunit pinilit niyang kumalma. Pinahid ang luha na nasa pisngi niya bago tuluyang buksan ang pintuan. "Daddy, bakit po?" "Madaling araw na, wala pa ang kapatid mo. Hindi mo ba siya sinabay kagabi?" "Hindi po." "Ano na kaya ang nangyari sa kanya?" Nag-aalalang anang Ginoo tsaka bumaba sa kwarto. "Honey, kalagitnaan na ng gabi. Saan ka ba pupunta?" "Ang anak ko. Kailangan kong hanapin ang anak ko." "Hindi ba't umuwi naman siya sa tamang oras? Ngayon lamang siya na late ng uwi. Hindi kaya umalis na siya at nagsawa na sa kakasunod sa gusto mo?" "Sinabi ko naman na sa iyo, hindi gusto ng batang yun ang ginagawa mo. Si Trixie na lamang ang gawin mong kanang kamay." "Ano ka ba naman, Trina? Nawawala na ang anak ko at lahat tungkol pa din sa trabaho ang iniisip mo." Singhal nito sa asawa. Hindi nagpapigil ang Ginoo at umalis ito ng bahay sakay ang kanyang kotse. Nakakunot ang noo ni Sandy habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang mata. Hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan, ngunit ramdam ni Sandy ang bawat kirot noon. "Diyos ko, iha, gising ka na ba?" Anang nag-aalalang tinig mula sa gilid ni Sandy. Nang lingunin niya iyon, may ginang nakaedad lamang ng kanyang mami. "Ano bang ginawa mo't naisipan mong tumalon ka sa dam na iyon?" Napalinga si Sandy sa lalaking naroon sa gilid ng kwarto at nagkakape. "Hindi ako tumalon. Tinulak ako doon." "Kung ganun, magpagaling ka na dahil ibabalik na kita sa inyo. Tsak na hinahanap ka na din nila." "Anak naman, kakagising lang niya. Huwag ka namang ganyang makipag-usap, kaya hindi ka nagkakanobya eh." "Ma'am naman, bakit kailangan niyo pang banggitin yan sa harap ng babaeng yan?" Namumula ang pisngi ng binata nang ito ay tumalikod. Natawa na lamang ang ginang. Mahiyain talaga yung si Tyrone. May pagkaarugante ngunit mabait naman ang anak kong yan. Sandali at igagawa kita ng sabaw. Saad ng ginang. Sandaling napahinga ng maluwag si Sandy hanggang sa bumalik si Tyrone. "Maayos na ba ang lagay mo? Halos 2 linggo ka ding tulog." "Talaga?" Gumunita sa alaala ni Sandy ang kanyang ama. Akmang tatayo na sana siya mula sa pagkakahiga nang ma-out of balance, dahilan para saluhin siya ng lalaki. "Saan ka ba kasi pupunta?" Ani Tyrone tsaka giniya si Sandy paupo sa kama. "Ang daddy ko, kailangan ko siyang puntahan." "Sabi mo pinagtangkaan ng buhay mo kaya hindi maganda na bumalik ka dun. Ikwento mo sa akin ang mga nangyari sa'yo." Isinalaysay ni Sandy ang lahat ng tungkol sa kanyang buhay. "Alam ko naman na sapul pa lamang ng bata ko. Hindi na ako nagawang mahalin ni Mami. Pero ginagawa ko naman lahat para magustuhan niya. May mga bagay talaga na mahirap intindihin. Lalo na kung hindi pa sila nalalagay sa sitwasyon na mayroon ka. Sige na, mag-stay ka dito hanggat gusto mo. Magpagaling ka at saka mo balikan ng mga taong nanakit sa'yo." Ani Tyrone tsaka tumayo sa kama. Kasunod noon nang pumasok ang mami niya sa kwarto. Nakangiti si Tyrone. May napag-usapan ba kayong ikinatuwa niya? Curious na anang ginang na ikinangwi ni Sandy. Wala naman kasi siyang matandaan na may napag-usapan silang nakakatuwa. Madalang lang kasi ngumiti ang batang yon, palaging nakabusangot. Isang beses nga alam mo ba? Magiliw na nagkukwento ang ginang habang inihahanda ang kakainin ni Sandy. "Nagmamakaawa sa akin yung babae dahil gustong gusto niya daw si Tyrone. Ang kaso lang bato ang puso ng anak ko't malabo na magustuhan ng dalagang iyon." "Talaga po? Siguro'y wala pa po talaga sa linya ng anak ninyo ang mag-asawa." "Siguro nga ay ganun, iha. Teka, matanong ko nga lang, ano bang pinagkakabalahan mo noon bago ka maaksidente?" "Ang totoo po niyan, may kapatid po ko sa ama. Para hindi siya mangimbulo sa akin ay si daddy pa din po ang CEO ng company namin. Habang manager at sekretary niya po ako. Pero halos ako na din po ang nagpapatakbo ng negosyo namin." "Talaga? Napakagaling mo namang bata ka. Nakakalungkot lang dahil hindi ka nabiyayaan ng mas maayusan ng kapatid na magiging sandalan at kakampi mo sa mga panahong nag-iisa ka." "Hindi ko din po alam pero labis po ako nagpapasalamat dahil niligtas niyo ko. Alam kong balang araw,
Masusuklian ko din ang kabaitan ninyo. Kung ngayon pa lang kaya suklian mo na iha. Po, ang totoo niyan, kaya din hindi maka-attend sa mga blind dates itong si Tyrone ay dahil sa pagkabisi sa trabaho. Kung ikaw na lang kaya ang maging sekretary niya kapag gumaling ka. 2 araw lang ang nakalipas ay naging maayos na din ang lagay ni Sandy. Sana hindi ka manibago sa kumpanya ko. Naikwento ni Mami ang ilan sa mga napag-usapan ninyo. Sana nga hindi. Ikatutuwa ko kung matutulungan kita, Tyrone. Na makipag-blind date? Putol ng binata kay Sandy. Nasa hallway sila at naglalakad papasok. Ewan ko ba kay Mami? Sabik kasi siyang magkaroon ng anak na babae. Bakit hindi na lang kaya ikaw? Ani Tyrone na ikinalaki ng mata ni Sandy. Wala pa din kasi sa isip ko ang pag-aasawa, kaya hindi sumasagi sa isip ko yan. Nahihiyang ani Sandy. Ibig kong sabihin ay maging anak na babae ni Mami. Natatawang ani Tyrone. Ramdam na ramdam ni Sandy ang pagkapahiya niya. Mauna na ako. Nakayo kong ani Sandy na ikinatawa ni Tyrone. Halika na nga. Anya kay Sandy tsaka hinawakan ng pulsuhan nito at hinila pasakay sa elevator. Hindi mo kailangang mahiya. Mas okay na maging natural ka kapag kaharap mo ko. Ani Tyrone. Sinubukan ni Sandy na silipin sa internet ang kanilang kumpanya at halata na hindi na ito kasing ingay nang siya pa ang nag-aasikaso. Nakita din ni Sandy na si Trixie na ang pumalit sa kanya. Sandy? Sandy! Paulit-ulit na ani Tyrone kaya lang hindi naman siya napapansin ng dalaga. Anong pinagkakaabalahan mo? Anya nang lumapit dahil masyadong tutok si Sandy sa kanyang ginagawa kaya't huli na nang makita ng dalaga na nasa tabi niya na si Tyrone at nakasilip din sa kanyang laptop. Kaagad na inilayo ni Sandy ang pisngi niya na halos dumikit sa pisngi ni Tyrone. Oh, siya yun? Ani Tyrone, tukoy kay Trixie na nasa screen ng laptop ni Sandy. Ano ba yun? Nakaramdam kaagad si Sandy ng pagkailang. Yan yung babae na gustong gusto kong i-date. Maganda siya at mukhang matalino din. Kapatid ko siya. Nagbaba ng tingin si Sandy habang si Tyrone naman ay natigilan na para bang gusto na niyang bawiin ang kanyang sinabi. At doon din na-realize ni Tyrone isa-isa ang katotohanan. Kung siya ang kapatid mo, ibig sabihin, siya ang nagtangka sa buhay ko. Nag-iwas ng tingin si Sandy pero iginiya ni Tyrone ang mukha niya paangat. Gusto mo kong gamitin? Ani Tyrone na labis na ikinabigla ni Sandy. Ano bang sinasabi mo? Ani Sandy. Seryoso ko. Gusto mo i-date ko siya at paibigin? Matapos nun tsaka ko siya iiwanan. Hindi ko alam kung dapat bang tanggapin ko ang alok mo. Kahit anong gawin, kapatid ko pa din si Trixie. Bagaman hindi sinang-ayunan ni Sandy ang gusto ni Tyrone, kusa pa din kumilos si Tyrone. Mr. Zack! Malawak ang pagkakangiti na ani Trixie nang sa wakas ay paunlakan ni Tyrone ng blind date na gusto niya. Masaya po ako na makilala kayo. Inalok pa ni Trixie ng shake hands ang binata na kaagad din naman itong tinanggap. Kamusta ka? Anong pinagkakaabalahan mo? Ani Tyrone nang maupo sa harap ni Trixie. Okay naman, anak ako ng isang businessman at kasalukuyang manager ng aming kumpanya. Ngumisi si Tyrone na para bang sinasabi nito sa kanyang isip na kahit anong gawin at sabihin ni Trixie ay alam niya ang katotohanan na inagaw lamang nito ang titulo na nasa kanya sa ngayon. Talaga? Interesting. Only child ka lang ba? Sandaling natigilan si Trixie. Hindi, may kapatid ako. Kaya lang ay umalis na siya at hindi na nagpakita. Talaga? Nakakalungkot naman. Ang totoo niyan, may kailangan din kasi ako kaya din ako nakipagkita sa'yo. Nakangiting ani Tyrone. Ano yun? Maniniwala ka kaya kapag sinabi kong palugin na ang company ko? Naiwang nakanganga si Trixie pero kaagad niya ding binawi ang pagkakatulala tsaka itong umiti. Maniniwala ba ako? Alam naman natin na kilala ang pamilya niyo at maging ang pangalan mo. Magaling kang mag-handle ng negosyo. Inaasahan ko nang hindi ka sa akin maniniwala pero iyon ang totoo. Kung okay lang sa'yo, pwede ko bang makausap ang daddy mo? Sigurado ko na papayag siya kung sakali. Gustuhin ko man, ngunit hindi pwede si daddy ngayon. Malungkot na ani Trixie.
Tinignan siya ni Tyrone na para bang nag-aantay ng panibagong kasagutan. Ang daddy ko, mahal na mahal niya si Sandy kaya naman ang umalis ito. Labis na ininda ni daddy. Panay alak hanggang sa magkasakit siya at ma-hospital. Kung ganun, kamusta ang lagay niya? Hindi pa din maayos. Depressed ang main cause kung bakit siya nasa hospital. Kung minsan nagagalit na nga si mami at pinipilit na kalimutan si Sandy. Nakakalungkot pero mukhang matapang ang mami mo para harapin ang lahat ng to. Oo naman, sa kanya ko naman ang pagiging matapang. Talaga? Pinapasabik mo ko. Feeling ko tuloy gusto kong makilala ang mami mo ng personal. Totoo? Bigla ay para bang nagningning ang mga mata ni Trixie. Oo, nakilala mo na si mami diba? So dapat makilala ko din ang mami mo. Masyado mong pinasasabik ang puso ko, Tyrone. Masayang-masayang ani Trixie. Gusto mo ba ngayon na? Ngayon na? Pero akala ko ba'y busy siya sa pag-aasikaso sa daddy mo? Nasa hospital si daddy at may private nurse. Sandali, tatawagan ko. Ani Trixie. Nakatatlong miss call si Trixie sa ina, ngunit talagang patay ang cellphone. Gayunpaman, tumuloy pa din si Trixie na ayain si Tyrone sa kanila. Nakaukyabit si Trixie sa braso ni Tyrone na para bang nobya niya talaga ito habang si Tyrone naman walang pakialam. Panay ang tunog ng phone ni Tyrone kaya sandali niyang inalis ang pagkakaukyabit ni Trixie sa kanya. Mula kay Sandy ang tawag. Akmang sisilipin pa ni Trixie kung sino iyon, ngunit mabilis na sinagot ni Tyrone ang tawag. Napatawag ka. Iba ang uri ng pakikipag-usap nito kumpara kay Trixie at alam ng dalaga yun. Magiliw at magaan kung magbitaw ito ng salita sa linya. Habang kay Trixie naman, para bang walang buhay ang binata at hindi interesado sa kanyang mga kwento. Maaga din akong uuwi. Sabihin mo kay mami na wag na siyang mag-alala sa akin. Nakangiting ani Tyrone. Hindi alam ni Trixie kung bakit pero nakakaramdam siya ng selos. Pero wala siyang magawa kundi ang manahimik hanggang sa matapos ang pakikipag-usap ni Tyrone sa linya. Sino yun? Bakit niya kilala ang mami mo? Malapit na kaibigan. Tipid nang umiti si Tyrone, tsaka muling nag-focus sa pagdadrive hanggang sa makarating sila sa bahay nila Trixie. Maaliwalas ang paligid sa kanilang pagpasok. Napangiti si Tyrone. Sa halip na si Trixie na siyang kasama niya ang sumagi sa isip niya, ay si Sandy ang kanyang naalala. Na dito lumaki ang dalaga. Walang duda kung bakit napakaaliwalas ng mukha nito. Bakit ka nakangiti? Nagustuhan mo ba dito? Oo, nakakatuwa. Kahit na nasa Manila ay ganito kapresko ang hangin na dumadaloy sa bahay nyo. Masipag din kasi si mami na maglinis ng kabahayan. Nagmamalaking ani Trixie. Tumango lang si Tyrone hanggang sa makarating sila sa loob ng bahay kung saan naroon ang mami ni Trixie na nakahiga sa sofa at umiinom ng wine. Wala naman sa itsura nito ang napagod. Ma'am, may bisita po ako. Nauutal na ani Trixie. Doon lang bumangon ang ina na may mga kung ano-ano pa sa buhok at mukhang kakatapos magpalinis ng kuko. Ay Diyos kong bata ka, bakit naman ngayon mo lang sinabi? Hiyang-hiya na anang ginang tsaka nag-asikaso ng kanyang sarili. Sa ganyang paraan niya kinakalimutan ng lungkot na dinadanas ni daddy ngayon. Ani Trixie, lumabi lang si Tyrone. Pero parang wala naman sa mukha niyang malungkot. Kibit balikat na ani Tyrone sa dalaga. Naunang naglakad si Tyrone. Huli na niya ang ugali ng mag-ina sa pakikitungo lamang. Hindi siya pupunahin ng mga ito anuman ang gawin niya. Hindi dahil sa gusto siya ni Trixie, kundi dahil may kailangan ito sa kanya. Tinitigan ni Tyrone ang mga picture doon. Puro si Trixie. Ang mami niya at ang daddy niya ang naroon at tanging ang nag-iisang lumang picture lamang na naroon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang picture ng daddy nila na medyo bata pa at ang babaeng karga nito na masayang masaya habang sila ay nasa hardin. Hindi na iwasan ni Tyrone na mapangiti nang makita ang kakyutan ng batang si Sandy. Ang saya pa namin dito no? Kaya nga lang nagkasakit si daddy. Ani Trixie patungkol sa picture na katabi ng picture nila ni Sandy. Akala ni Trixie doon nakatingin ang binata. Tara na sa sofa, ipagagawa kita ng maiinom. Ani Trixie tsaka tumalima
Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Tyrone para maibulsa ang maliit na frame kung saan naroon si Sandy at ang kanyang daddy. Kung gano'n ay ikaw pala ang nobyo ng anak ko. Akala ko naman ay mapili siya pero hindi pala. Sadyang nilalaan niya lang pala ang kanyang sarili sa iyo. Kilig na Anang Ginang habang nakatingin sa kagwapuhang taglay ni Tyrone habang si Trixie naman ipit ang kanyang labi at pulang-pula. Hindi po ako nobyo ng anak niyo. Pagtatapos ni Tyrone sa pag-iimahinasyon ng mami ni Trixie at tulad ng inaasahan ni Tyrone, nagulat ito kasabay ng pagkapahiya. Hindi ko masabi kung magiging ganoon nga kami sa mga darating na araw. Pero sa ngayon ay sabihin na lang natin na magkaibigan kami. Hangad ko na maging maayos ang kalagayan niyo. Ani Tyrone tsaka yumuko at nagbigay galang sa mami ni Trixie. Aalis ka na? Tanong ni Trixie nang habulin si Tyrone. Oo, 5:00 na din ng hapon. Kanina pa nag-aalala ang mami ko. Masaya ako na nakilala ang taong nagpalaki sa'yo at naging dahilan kung bakit ka ganyan. Nakangiting ani Tyrone tsaka tumuloy pasakay ng kanyang kotse. Mag-ina nga kayo. Ngising ani Tyrone sa kanyang sarili. Medyo pilyo ang batang yun pero halata na mula siya sa marangyang pamilya. Anang ina ni Trixie habang nakatingin sa kotse ni Tyrone na palayo na. Oo mami, siya ang CEO ng company nila at only child ng kanilang pamilya. Kung mawawala lang sana ng mas maaga ang daddy mo, ay mas malaking pera ang maaari nating makuha, lalo't wala na ang anak niya. Ma'am naman, huwag naman po kayong ganyan sa daddy. At bakit? Itinuring ka ba niyang anak? Hindi di ba? Puro siya Sandy. Kahit na hirap ka na, hindi ka man lang niya minahal bilang anak. Anito na ikinatahimik ni Trixie. Samantala, puno na ng pag-aalala ang mami ni Tyrone at hindi mapakali sa sala. Bakit naman kasi hindi niya sinabi kung saan siya pupunta? Anito habang paikot-ikot sa sala. Tita, uuwi naman po si Tyrone. Nakipag-date lang po siya. Nakangiting ani Sandy na ikinatigil ng ginang. Ano? Nakipag-date? Pero kanino? Gulat na anito. Hindi ko din po alam pero tingin ko nakipag-date siya. Paano mo naman na siguro? Sabay pang napatingin ng ginang at si Sandy kay Tyrone na kadarating lang habang nakangiti. Naglakad-lakad lang ako sa labas eh. Nag-alala ba kayo? Si tita. Ani Sandy. Hindi ka kasali. Sayang naman. Nakalabing ani Tyrone na ikinairap naman ni Sandy. Parang nung nakaraan lang kasi, panay ang pagsusungit ni Tyrone sa kanya. Pero ngayon, bumabanat na ito ng ganoon. Nakipag-date ka ba? Curious na anang ginang kay Tyrone tsaka ito nilapitan. Kung hindi lang rin naman tulad ni Sansan ko ang i-date mo'y wag na lang. Anang ginang patungkol kay Sandy tsaka ito tumalikod. Bakit hindi na lang kaya ang Sansan nyo ang i-date ko? Sabay na napalingon ng ginang at si Sandy. Lumingon ang ginang sa galak habang si Sandy naman ay sa inis. Hindi kasi nito nakakalimutan kung paano siya noon halos ipagtabuyan ng binata. Kahit kagigising niya pa lang kaya naman ang magustuhan siya nito ay isang imahinasyon lamang. Kung nakakapagbitaw man ito ng ganoong salita ay nasisiguro ni Sandy na trip lang. Gutom lang yan. Ani Sandy tsaka sumunod na din sa kusina. Tahimik nilang natapos ang hapunan. Ako na pong mag-aasikaso ng hugasan tita. Mukhang napagod din po kayo sa pag-aasikaso ng bahay sa maghapon. Hindi na iha, kayo nga ang nagtatrabaho eh. Sige na po, okay lang po talaga tita. Ani Sandy tsaka inagawang plato na hawak ng ginang. Nakipag-agawan pa siya sa lababo. O sige, pero bukas hayaan mo na ako. Salamat iha. Anang ginang tsaka hinagkan sa pisngi si Sandy na ikinangiti ng dalaga. Bagaman wala siya sa piling ng ama, may pumalit naman sa pagmamahal nito. Matulog na po kayo tita. Good night po. Ani Sandy. Pag-alis ng ginang ay tsaka siya nagsimula sa paghuhugas. Pero dahan-dahan niyang naramdaman ang dibdib ni Tyrone sa likod niya. Bagay na kanyang ikinagulat. Buong akala niya wala na ito doon. Akmang lilihis pa siya at lilingunin sana si Tyrone. Kaya lang ay nagkadikit ang pisngi nila dahil nakadungaw pala ito sa kanyang balikat. Ang isang kamay din nito ay nakapako sa kabilang side ng lababo kaya talagang corner siya. Hinintay na lamang niya
hanggang sa tuluyang maibaba ni Tyrone sa gilid ng lababo ang baso na pinag-inuman nito. Palagi kang umiti. Magandang tignan kung ganun ka palagi. Ani Tyrone na ikinabato ni Sandy. Dahil sa lapit ng distansya nilang dalawa, kaya para bang nagpaulit-ulit iyon sa tenga ni Sandy. Ano ka ba? Natigilan siya na magkatitigan na mata nila at halos gahibla na lamang ng buhok ay magkadikit na ang kanilang labi. Ano nga ba ako sa'yo? Ani Tyrone sa dalaga tsaka dahan-dahang umiti. May bibigay ako sa'yo. Hihintayin kita sa labas. Ani to tsaka umalis sa likuran ni Sandy. Noon lang siya nakahinga ng maluwag. Kamuntikan pa nga siyang masamid ng sarili niyang laway. Ano bang nangyari sa kanya? Bubulong-bulong na ani Sandy sa kanyang sarili. Kulob ang bahay kaya nadidinig kita dito. Ani Tyrone na papalabas na, kaya kaagad na naipit ni Sandy ang kanyang labi. Nang matapos siya sa paghuhugas ng pinggan, aakyat na sana siya sa kwarto niya. Kaya lang ay nag-guilt naman siya na pag-antayin na lamang si Tyrone sa labas. Kaya naman nakayuko siyang lumabas kahit palabag sa kanyang kalooban. Natanaw niya kaagad si Tyrone na nakatanaw sa kalangitan. Naalala niya na naman tuloy si Trixie. Ang mga katagang sinabi nito bago siya nito itulak sa tulay. Ikaw ang araw at ako ang buwan. Kailangan mong mawalan para ako ang mangibabaw. Habang wala ako, naging liwanag ka kaya kay Daddy. Aniya sa sarili. Kanina ka pa dyan? Tanong ni Tyrone. Hindi, kadarating ko lang. Naglakad si Tyrone palapit kay Sandy. Magagalit ka ba kung sasabihin kong nagkape kami ni Trixie? Nasa malayo ang paningin ni Tyrone nang lingunin siya ni Sandy. Hindi. Kung ginagawa mo yan para sa sarili mo, hindi ako magagalit. Pero kung lumalapit ka sa kanya para sa akin, huwag mo nang ituloy. Oo, hindi naman ako santo o santa para patawarin ang ginawa niya sa akin. Pero hindi ko kayang atimin na makita siyang nagdurusa habang ako nagpapakaligaya. Hindi naman umimik si Tyrone. Sa halip ay ibinigay sa kanya ang maliit na picture na nasa bulsa niya. Galing ako sa bahay niyo. Nagkwentuhan ng konti pero yan lang ang nakaagaw ng aking atensyon. Pinagmasdan ni Sandy si Tyrone pero maya-maya napatingin na din siya sa picture na iyon. Namimiss ko na ang daddy ko, Tyrone. Gusto mo siyang puntahan ngayon? Tila ay para bang nabuhayan si Sandy, ngunit may paano na nasa kanyang isipan. Nasa hospital ang daddy mo. Na-depress daw mula nang mawala ka. Sinong nag-aalaga sa kanya? Si Mami? Nasa hospital ba siya? Private nurse daw. Bahagyang nagulat si Tyrone nang hawakan ni Sandy ang kamay niya. Maawa ka. Gusto kong makita ang daddy ko, Tyrone. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mata na kaagad din namang pinahid ni Tyrone. Hindi mo kailangang lumuha para lamang makuha ang gusto mo. Dadalhin kita sa kanya. Bagaman ganoon ang sinabi ni Tyrone, hindi niya maialis na nalulungkot siya para kay Sandy. Alanganin na kaya tsak na tulog na ang karamihang bantay sa hospital. Pagdating nila doon ay si Tyrone na ang kumausap sa ilang nurse para hanapin ang daddy ni Sandy at mabilis naman ng mga itong ibinigay kay Tyrone ang detalye, lalo't may ID naman na pinakita si Sandy. Tulog na tulog ang daddy ni Sandy nang dalawin nila ito sa kwarto. Sa labas na ako, taantayin kita. Ani Tyrone, marahan namang tumango si Sandy. Maingat ang naging hakbang niya. Ayaw niyang makagawa pa ng ingay na iistorbo sa pagtulog ng kanyang daddy. Nang makalapit si Sandy, doon niya nakita na halos magbalat buto na ang kanyang daddy. Nanginginig ang kamay niya na hinahaplos ang pisngi nito. Daddy, napaluha siya nang banggitin yun. Pinabayaan ka ba nila habang wala ko? Ang mga katagang yun na alam niya naman na hindi masasagot ng kanyang ama ang lalong dumudurog sa puso ni Sandy. Hindi ka ba nila pinakain ng maayos? Wala bang nangangamusta sa'yo? Naipit ni Sandy ang labi niya nang gumalaw ng bahagya ang kanyang daddy. Hayaan niyo po. Dadalawin ko na po kayo ng madalas dito. Aayusin ko ang lahat. Pagkatapos nun kukunin ko kayo sa kanila. Ani Sandy tsaka hinagkan ang noo ng daddy niya bago lumabas. Bakit ang bilis mo naman? Tanong ni Tyrone. Kung magtatagal ako dito baka hindi ko na maiwan ng daddy. Tyrone, kukunin ko si daddy kapag okay na ang lahat. Babawiin ko kung ano man ang dapat na sa akin. Ani Sandy na ikinangiti ni Tyrone.
Naging palaisipan iyon kay Sandy hanggang sa pagpasok niya sa opisina. Bakit hindi mo ko hinintay? Ani Tyrone nang abutan niyang nagpupunas na ng mesa si Sandy. Kape mo. Ani Tyrone tsaka iyon nilapag sa harap ni Sandy. May ginawa kasi ako. Iniisip mo pa din ba yung sinabi ko kagabi? Pwede mo namang baliwalain na lang yun. Lalo't hindi ka naman obligado na magpakasal sa akin. Salamat sa kape. May schedule ka ngayon para sa conference meeting mo. Ngayon din i-discuss ang tungkol sa expenses ng company. Kumain tayo sa labas, doon tayo mag-lunch. Magiging busy din ako kaya baka kahit pagkain, makaligtaan ko na. Ani Sandy tsaka iniwan si Tyrone sa loob para dalhin sa kabilang building ang mga luma nilang papel. Nakayuko si Sandy nang magkasalubong sila ni Trixie dahilan para hindi sila magkita. Akmang tatawagin pa sana siya ni Trixie pero minabuti na lamang nito na wag siyang pansinin lalo at si Tyrone naman talaga ang kanyang pinunta. Good morning! Masiglang bati ni Trixie pagpasok sa opisina ni Tyrone. Ang pagkakangiti ng binata ay dahan-dahang nawala. Masyado siyang umasa na si Sandy iyon at nakalimutan lamang siyang batiin. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't wala ang daddy mo sa company? Dapat ayun ang inuuna mo. Unahin ang future ng higit sa lahat. Nakangiting ani Trixie na waribay si Tyrone ng future na pinapatungkulan. Hindi ito nakakatuwa para kay Tyrone. Paano mo naman nasiguro na ako ang magiging future mo? Gusto kitang pakasalan Tyrone kung sakali lang na. Paano naman mangyayari yun? Hindi nga kita nililigawan at wala din naman akong plano na manligaw sa'yo. Bakit? May problema ka ba? May laman na bang iba ang puso mo? Oo. Siya ang sekretary ko. Ani Tyrone. Pagkasabi niya noon, bumukas ang pinto ng office niya at pumasok si Sandy, dala ang ilang mga papel. Matagal pa bago nagtagpo ang kanilang mata ni Trixie hanggang sa kapwa sila natigilan. Trixie? Ani Sandy. Siya? Siya ba ang babaeng gusto mong pakasalan? Nanginig ang labi nito. Ang kapatid ko? Ani Trixie kay Tyrone. Kapatid? Hindi ko matandaan na tinuring mo siyang kapatid. Base sa mga kwento mo'y matagal nang patay ang kapatid mo. Pinaglalaroan niyo ko? Unti-unting bumagsak ang luha ni Trixie. Una pa lang ay alam mo na ang lahat, hindi ba? Alam mo ng kapatid ko yan. Nilapitan mo ko para saktan. Luha ang ani Trixie matapos ay humarap kay Sandy. Lahat na lang ba ng sakin ay aagawin mo? Nanggagalaiting ani Trixie. Wala akong inagaw sa'yo. Nagbaba ng tingin si Sandy. Bakit? Bakit nabuhay ka pa? Malakas na sigaw nito at akmang sasampalin si Sandy, dala ng galit niya, ngunit mabilis na napigil ni Tyrone ang kamay niya. Hindi mo na siya pwedeng saktan ulit. Ani Tyrone habang nanlalaki ang mata ni Trixie. Ipagpapalit mo ba ako dyan? I have everything, Tyrone. Isa na lang siyang hamak na empleyado. Ako ang magmamana ng kumpanya ni Daddy kapag nawala siya. Naputo lang pagsasalita ni Trixie nang mabilis siyang sampalin ni Sandy. How could you? Paano mo nasasabi sa harap ko yan? Mas mahalaga ba talaga sa inyo ang pera at kayamanan kaysa sa buhay niya? Kaysa sa kung anong nag-uugnay sa atin? Luha ang ani Sandy. Mapapayagan at mapapatawad pa kita sa mga maling nagawa mo sa akin. Pero ang daddy ko na naging kahati ko pa kayo, na dapat ay para sa akin lang ang pagmamahal niya. Ang ama na minahal ka ng sobra-sobra ngayon ay mabibitiwan mo ng ganyang salita. Sino ka para pagsalitaan siya ng ganyan? Kung ganun, wala ka ding karapatan na magsalita sa akin ng ganyan dahil hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Ikaw ang palaging nakaharang sa akin kaya hindi ako napapansin ng mga tao. They choose you over me even though I did what best for it. Hindi ka nag-iisip. Hindi ka nila pinipili dahil sa nakaharang ako. Hindi ka nila pinipili dahil masama ang ugali mo. Ngumisi si Trixie tsaka binawi ang kamay kay Tyrone. Sige, pero tandaan mo, ang masamang ugali na to na madalas na pinagpapalit ng karamihan ay siyang kukuha ng lahat ng yaman ng pamilya mo. Ani Trixie tsaka tumalima. Sige, gawin mo yan sa abot ng makakaya mo. Pero ito lang ang sasabihin ko. Babawiin ko lahat ng dapat ay sakin, pati na ang daddy ko. Ani Sandy. Alam niya na nabuhay pa ako. Natatakot ako para kay daddy. Anong balak mong gawin ngayon? Tanong ni Tyrone.
Makakatulong ba kung magpapakasal ako sa'yo? Ayokong gamitin ka. Hindi mo ko gagamitin. Kusa akong iaalok yun sa'yo. Babawiin natin ang mga bagay na dapat ay talagang sa'yo at sisimulan ko yun sa daddy mo. Paano? Lihim ko siyang ipapakuha sa mga tauhan ko. Nakakahiya, Tyrone. Pinatuloy mo ko't inalagaan matapos ay pati kay daddy. Tutulungan mo pa ako. Okay lang kung alam kong magiging okay ka. Lalabas lang ako. Dito ka lang. Ani Tyrone. Kinahapunan ay kaagad din na nailipat sa bahay nila Tyrone ang daddy ni Sandy. Talaga? Nasa bahay na ang daddy? Ani Sandy kay Tyrone habang hawak ang braso nito. Oo, nasa bahay na tinaasikaso ni Mami. Sandaling napatigil si Tyrone nang makita na papaiyak si Sandy. Bakit na naman? Minasabi na ba akong hindi mo gusto? Nag-aalalang ani Tyrone pero umiling lang si Sandy tsaka niyakap ang binata. Bagay na ikinagulat ni Tyrone. Tahan na. Ani Tyrone tsaka muling nagmaneho. Pagdating nila sa bahay, sabik na hinanap ni Sandy ang kanyang daddy. Nagtatakbo siya para mapuntahan ito kaagad. Pagbukas pa lang ng pinto, nakita niya ang paglinga sa kanya ng ama. Anak, anang garalgal na tinig ng matanda. Parang pinisil ang puso ni Sandy. Nang hina siya, ngunit natakbo pa niya ang kanyang ama. Akala ko anak wala ka na. Luha ang anang Ginoo tsaka niyakap ang anak. Hinawakan ng Ginoo ang magkabilang pisngi ng anak habang lumuluha. Alam mo ba kung gaano ko nag-alala sa'yo? Madamdamin na anang daddy ni Sandy. Hindi ako makakain, hindi makatulog. Ikaw na lamang ang mayroon ako kaya hindi ko kayang mawala ka anak. Sorry po kung nag-alala kayo sa akin daddy. Ano bang nangyari sa'yo? Anang daddy ni Sandy. Nung gabing mawala ko, yun ay dahil kay Trixie. Tinulak niya po ako sa tulay nang isabay niya ako sa kotse. Malungkot na ani Sandy na siyang ikinagulat naman ng matanda. Ginawa niya yon? Ano bang mali? Ano ba ang kulang? Lahat na nga ibinigay ko. Parang maiiyak na anang daddy ni Sandy. Yung para sa'yo, nilaan ko na nga sa kanila. Bakit naman kailangan pang humantong kami sa ganito? Bakit kailangan niyang pagtangkaan ka? Tingin ko po ay dahil sa inggit. Inggit? Saan naman siya maiinggit sa'yo? Halos mawalan ka na nga. Yung kumpanya nga, halos wala na siyang ginagawa. Palagi ko siyang binibigyan ng madali para hindi niya isipin na paborito kita. Kahit halos ikadurog iyon ng puso ko. Ang makitang inaapi nila na pinagsasalitaan ng hindi tama ay para bang unti-unti akong pinapatay. Dad, huwag niyo na pong alalahanin yon. Ang mahalaga po'y okay na kayo. Kasama ko kayo. Nga po pala si Tyrone. Siya po ang nagligtas sa akin. Nakakwentuhan ko ng kaunti ang mami niya. Nagpapasalamat ako sa kabutihan nila. Bukas ay uuwi na tayo. Hindi po tayo pwedeng umuwi, Daddy. Bakit naman? Kanina lang po ay nakausap ko si Trixie. Palagay ko'y balak niyang pamunuan ng company ninyo. Tsak na kapag hindi niyo binigay sa kanila ni Mami ang company, ay pagtatangkaan nila ang buhay niyo. Kaya kailangan nating mag-stay muna dito. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po sila. Lalo't alam kong nasa tabi ko kayo. Binigyan muna ni Tyrone ng sapat na oras si Sandy para makasama ang kanyang ama. Kaya naman kinabukasan, hindi niya na ito muna pinapasok sa kumpanya. Total ay wala din namang masyadong meetings. Ang ilan, kayang-kaya niya namang i-handle. Kaya lang nga hindi niya inaasahan na magkakaroon pala siya ng bisita ng ganito kaaga. Hindi na siya nag-complain kung bakit may bisita siya sa loob ng opisina niya kahit wala pa siya dahil nanay naman ito ni Trixie. Magandang umaga po. Yumuko si Tyrone ngunit kaagad niyang naramdaman ang pagiging magaspang ng ugali ng ginang na ngayon nakaupo sa sofa. Sigurado po ako na may sadya kayo sa akin kaya kayo narito. Gusto niyo man lang bang magkape? Ngumisi ang ginang at bakas ang pagiging sarkastiko. Talaga namang napakagaling mong magpanggap. Ano pong ibig niyong sabihin? Talagang gusto mong isa-isahin sa'yo? Noong unay nagparamdam ka sa anak ko at sinuklian ka niya dahil alam mo naman na mapili ang anak ko. Pangalaway dumalaw ka sa bahay at tinanggap kita. Pagkatapos ay wala pang 2 araw, sasabihin mo sa kanya na may iba kang gusto? Na may pakakasalan kang iba? San ka humuhugot ng lakas? At hindi pa dyan nagtatapos?
dahil kinupkop mo ang walang yang babae na yon na siyang nais mong pakasalan. Iniinsulto mo ba kami? Nanggagalaiting Anang Ginang. Bumuntong hininga si Tyrone at ikinalma ang kanyang sarili. Kung ganun, hayaan niyo din po kung isa-isang itugon ang lahat ng mga sinabi ninyo sa akin. Hindi ko hangad na mainsulto kayo, lalo na ang anak niyo. Totoo pong lumapit ako kay Trixie, pero hindi dahil sa gusto ko siya. Lumapit ako sa kanya para mas makilala ang taong nagtangka sa buhay ng babaeng mahal ko. Anong sinasabi mo? Tila walang kaalam-alamang Ginang. Ang anak niyo ang nagtangkang pumatay kay Sandy. Umpisa pa lang ay si Sandy na ang gusto ko. Ani Tyrone, pero malakas na sampal ang inabot niya sa Ginang. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko. Akmang sasampalin pa niya si Tyrone, ngunit may panibagong kamay na humarang sa kanya. Huwag mo ding pagbubuhatan ng kamay ang anak ko. Nanggagalaiting saad ng mami ni Tyrone, tsaka itinapon ang kamay ng ina ni Trixie. Ma'am, ano pong ginagawa niyo dito? Anang binata pero hindi siya inalintana ng ina. Kay lakas ng loob mo na pumunta sa lugar ng anak ko para sabihin ang mga walang kwenta mong pinagsasasabi. Hindi nagustuhan ng anak ko ang anak mo dahil katulad mo iisa lang ang ugali ninyo. Talaga? Kung ganun ay mana-mana lang pala. Tsaka iisa lang din kayo ng ugali ng anak mo. Anang mami ni Trixie pero malakas na napabiling ang mukha niya nang sampalin siya ng ina ni Tyrone. Kulang pa yan, pero tama lang yan dahil dyan sa bastos mong ugali. Umalis ka na kung ayaw mong dagdagan ko pa yan. Masama ang loob ng ina ni Trixie na lumabas sa opisina ni Tyrone. Ano po bang ginagawa niyo dito? Pati tuloy kayo nakasama pa sa gulo ko. Dumaan lang ako para pauwiin ka sana ng maaga para naman magkasabay-sabay tayong kumain nila Sandy. Mukhang okay na ang daddy niya. Bukod doon gusto ko ding magkaroon sila ng time para makapag-usap na mag-ama. Sige po, maaga po kung uuwi mamaya. Saan po ang tungo ninyo? Mamimili ako ng hapunan sa market. Gusto nyo ipag-drive ko po kayo? Hindi na anak, dito ka na. Kapag bumalik ang babaeng yun, tawagan mo ko kaagad. Anang Ginang na ikinatawa ni Tyrone para bang bumalik siya sa pagkabata nung elementary pa lamang dahil sa mga sinasabi ng kanyang mami. Sumadya pa talaga siya sa opisina mo, iho. Anang daddy ni Trixie kinagabihan nang maghapunan sila at para bang hiyang-hiya. Ipagpaumanhin mo sana, iho. Okay lang po, hindi naman po nagkagulo. Hindi ba nagkagulo yun akmakang ang sasampalin? Hindi na talaga nakapagtimpi ang ina ni Tyrone at nasabi na iyon. Tinignan lang ni Tyrone ang ina na para bang wala na siyang choice dahil nabanggit na naman ng kanyang mami. Kinaumagahan ay panibagong palabas na naman ang hinain ng ina ni Trixie. Hindi pa nabubuksan ni Tyrone ang pinto palabas ay may kumatok na sa labas. Nang buksan iyon ni Tyrone ay ang mga pulis. Sir Tyrone, may warrant of arrest po kayo. Bungad ng pulis. Ano? Para saan? Anong kaso ko? Kidnapping po kay Mr. Sunny. Habang nasa hospital po siya, nagbigay po ng statement ang mga nurse. Sino ang nagreklamo sa inyo? Ani Tyrone. Yun pong asawa niya mismo. Ngunit hindi naman ako kinidnap ng batang yan. Mr. Sunny? Nagkagulatan pa ang dalawang pulis nang makita ang ama ni Sandy sa loob ng bahay nila Tyrone. Bumalik na kayo sa station. Anang Ginoo tsaka din naglakad palabas. Mabilis din naman siyang hinabol ni Sandy. Dad, hindi pa po kayo ganun kagaling. Saan po kayo pupunta? Kailangan ko makausap ang mag-ina para malaman kung anong dahilan nila at kailangan pa nilang gawin ang bagay na ito. Ayaw pa sanang payagan ni Sandy ang ama. Ngunit alam niya naman na hindi ito papapigil kaya't ang tanging paghawak lamang ng kamay nito ang ginawa niya. Dad, babalik ka naman hindi ba? Parang bata na ani Sandy sa kanyang ama. Sandaling tinitigan ng Ginoo ang anak niya tsaka tipid ng umiti. Oo naman, palagi akong babalik para sa iyo anak. Anito tsaka ngumiti. Umuwi ang ama ni Sandy sa bahay nila, ngunit ayon sa mga kasambahay ay nasa kumpanya daw ang mag-ina kaya't hindi na nagsayang pa ng oras ang Ginoo. Sa kumpanya na ito pumunta. Sa 1.5 buwan na hindi pagdalaw ng Ginoo sa sarili niyang kumpanya, ramdam niya na madaming nagbago, lalo na sa loob nun. Maging ang mga pintura, malaki ang nag-iba. Sir, ano po't narito kayo?
Takang saad ng isa sa mga admin na matagal nang tauhan ni Sunny. Wala naman sigurong masama dahil akin naman ito. Bagay na bahagyang ikinagulat ng kanyang empleyado. Pero akala ko po'y binigay niyo na ito kay President. Binigay? Sinong President? Sa asawa niyo po. Sagot naman ito dahilan para lalong magpuyo sa galit ang Ginoo. Nasa conference po sila. Pahabol pa nito kaya't nagmadaling pumasok sa elevator si Sunny. Paglabas, diretso sa conference. Inabutan niyang nagpipirmahan na ang lahat ng mga tao roon. Anong ibig sabihin nito? Ani Sunny. Mahal ko, mabuti naman at maayos ka. Alalang-alala kami sa iyo. Akmang lalapit ang asawa niya sa kanya, ngunit humakbang paatras si Sunny. Sabi ko'y anong ibig sabihin nito? Tapos naman na ang meeting, pwede na kayong lumabas. Ani Trixie sa mga tao doon. Inantay lang makalabas ang mga ito bago magsalita muli si Trixie. Dad, malala ang naging kalagayan mo. Kaya naman naisip namin ni Mami na pansamantala, kami na muna ang mag-handle. At sa tingin mo may alam ang nanay mo sa pagnenegosyo? Anong pinapalabas mo? Na wala akong alam? Anang ginang. Oo, yun naman talaga hindi ba? Wala kang alam. Alam ko ang katotohanan sa likod ng kasinungalingan mo. Tinanggap kita ng buo dahil sa anak ko. Alam kong hindi ko siya kakayanin na palakihing mag-isa. Kaya naman umasa ako na baka ikaw ang tatayo bilang ina niya. Kaya naman tinanggap kita kahit alam kong hindi naman sa akin ang batang pinagbubuntis mo. Sunny, huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit hindi? Nang makiusap ba ako sa iyo na huwag mo namang masyadong pagmalupitan ng anak ko? Sumunod ka ba? Yung anak mo, itinuring ko na parang sa akin kahit na alam kong hindi. Ngayon, dito na magtatapos ang lahat. Umalis na kayo dito bago pa ako mapuno. At sa tingin mo, ganon-ganon mo lang kaming mapapaalis? Kahit na tinatanggi mo na anak mo si Trixie, hindi mo na mababago. Inilapag ng ina ni Trixie ang isang papel na sinasali na nito ang kumpanya kay Trixie at may thumb mark sa ilalim ng pangalan ni Sunny. Ikaw ang umalis dahil wala ka ng karapatan sa lugar na to. Ani Trina. Sagad talaga sa buto ang kasamaan mo. Nanggagalaiting ani Sunny. Dahil sa thumb mark na iyon ni Sunny, alam niyang wala na siyang magagawa pa. Labag man sa loob, naglakad siya palabas ng dati niyang kumpanya. Mababawi din po natin yun sa kanila. Pangako yan. Ani Sandy. Magsasampa ako ng kaso laban kay Trixie. Alam kong hindi ganun kabigat pero kahit paano, tsak na makakagulo yun sa kanila. Wala din namang alam sa pagninegosyo ang mami nila eh. Kaya tsak na malulugi din po sila. Kapag nangyari yun, ako mismo ang magbabangon ng kumpanya na dapat ay para sa inyo, Daddy. Tinignan ng Ginoo ang anak. Hindi anak, sa iyo yun. Pinaghirapan nyo ng totoo mong mami kaya naman ganito na lang kasakit para sa akin ang mga nangyayari. Nasa sala sila sa bahay nila Tyrone. Kinagabihan ay inaya ni Tyrone na uminom ang ama ni Sandy. Nakakahiya po dahil naglakas loob pa akong alukin kayo na uminom. Samantalang ito nga ang dahilan kung bakit kayo na hospital. Nahihiyang ani Tyrone. Hindi naman tayo susobra, hindi ba? Ayos lang yan. Nakangiting anang Ginoo. Si Tyrone na ang naghanda ng kanilang inumin. Tulog na ang mami niya at ganun rin naman si Sandy. I'm sure, may mahalaga kang sasabihin. Kaya mo ko inayang uminom, tama ba? Anang daddy ni Sandy nang maupo si Tyrone sa tabi nito. Nag-alangan pa nga si Tyrone na magsabi. Ngunit sa huli, sinabi niya pa din. Ang totoo po niyan, matagal-tagal ko din pong pinag-isipan ang lahat ng ito bago po ako naglakas ng loob na harapin kayo at hindi ko pa din po alam ang magiging sagot niyo. Sige iho, ano ba yon? Alam ko pong isang buwan pa lang po kaming nagkakakilala ni Sandy at alam kong kalabisan kung sasabihin ko ito. Ngunit maaari ko bang gustuhin ang anak niyo? Ani Tyrone na ikinalingon ng Ginoo. Akala ni Tyrone hindi iyon nagustuhan ng Ginoo. Ngunit maya-maya ay halos himatayin ito sa kakatawa. Oo naman, sino ba ang bumawal sa iyo para gustuhin ang anak ko? Para bang nagliwanag ang mata ni Tyrone dahil sa sinabi ng Ginoo. Ngunit ito lamang ang pakiusap ko. Huwag mo siyang pilitin sa mga bagay na ayaw niya. Masyado nang naging mahirap para sa kanyang ilang taon na kasama ko. Kaya sana kung sakali, maging maayos naman ang kalagayan niya. Yung tao na magiging sandalan niya.
Anang daddy ni Sandy. Nabanggit din po sa akin ni Sandy ang nangyari sa company ninyo. Hayaan niyo pong ako ang gumawa ng paraan para maibalik ang dapat na sa inyo. Hindi mo naman kailangang gawin yan, iho. Ang totoo niyan, masaya ako dahil isang katulad mo ang nakilala ng anak ko. Kinaumagahan ay balik na naman sa dati ang dalawa. Pumasok si Sandy sa opisina kasama si Tyrone. Bakit parang malungkot ka? Iniisip mo ba ang daddy mo? Hindi naman siya. Yung sitwasyon. Iniisip ko kung masaya ba siya na ako ang kasama niya. O baka napipilitan lang siya dahil wala siyang choice. Kung ganon, anong tingin mo? Bakit hindi mo tignang mabuti? Mahal na mahal ka ng daddy mo. Ginagawa niya ang lahat para maibalik ang mga bagay na pinagkait niya sa'yo noon. Eh ikaw, bakit ganyan ka kabait sa akin? Kinausap ko na ang daddy mo. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Nagulat si Sandy sa sinabi na iyon ni Tyrone. Alam niya naman ang mga katagang yun, kaya hindi na ito bago sa kanya. Kaya lang hindi na malaman ni Sandy kung biro pa ba iyon. Binalik ni Sandy ang kanyang mata sa monitor ng kanyang PC hanggang sa nakatanggap siya ng email mula sa tauhan ni Tyrone. Binibenta ng company namin? Gulat na ani Sandy na ikinangiti ni Tyrone tsaka lumapit sa dalaga. Tulad ng inaasahan ko, hindi nila kakayanin ang utang ng company na yan. Bankrupt ang magiging dahilan. Paano mong nalaman? Ani Sandy. Mula nang makuha kita sa pagkakaaksidente mo, matagal ko nang pinapasundan si Trixie. Hindi ko kasi alam kung talaga bang may nanakit sa'yo. Hanggang sa nalaman kong winaldas ng nanay niya ang lahat ng pera sa bangko ng daddy mo at kung saan-saan niya dinala. Nagkaroon din sila ng utang matapos subukan ni Trixie na ibangon ang kumpanya. Pero sa kasamaang palad, nahulog sila sa patibong ko. Anong ibig mong sabihin? Sabihin na lang natin na babaliktad ang inaasahan nila sa mga mangyayari. Ikaw ang nakabili ng company namin? Oo, masyado lang akong umaasa. Ani Sandy dahil hindi niya naman alam kung paano babawiin kay Trixie ang dapat na sa kanila. Oo, yun ang sagot na nagpatigil kay Sandy. Kapit sa patalim, baon sila sa utang kaya kahit na maliit lang ang ialok mo sa kanila kakagat sila. Ani Tyrone, maya-maya pa'y nagring ang phone ng binata na kanya nang inaasahan. Pumirma na po sila ng kontrata. Anang tinig mula sa cellphone. Magsisimula na ang laro. Gusto mong makita? Nakangiting saad pa ni Tyrone tsaka hinawakan ng pulsuhan ni Sandy at hinila siya palabas hanggang sa makasakay sila sa kotse. Ayon sa source niya ay sa isang coffee shop na lang sila magkita. Inasahan pa nga ni Tyrone na kasama ang ina ni Trixie. Pero sa kasamaang palad ay itong dalaga lang ang nakita nila mula sa labas ng coffee shop. May lalaki na nasa labas na siyang sumalubong kay Tyrone at kay Sandy. Sir, bungad nito kay Tyrone para bumati. Good job. Ani Tyrone tsaka tinapik ang balikat nito tsaka pumasok kasama ang lalaki at si Sandy. Mr. Tamyoka? Nawala ang excitement at giliw sa mata ni Trixie nang makita si Tyrone at Sandy na nasa likod niya. Bakit kayo narito? Ani Trixie sa kanila pero yumuko ang lalaki na tinawag niyang Tamyoka. Hanggang dito na lang po ang ating pag-uusap. Si Sir Tyrone na lang po ang bahalang makipag-usap sa inyo ukol sa mga utang at kasunduan sa papel. Anito tsaka tumalima. Akmang hahabulin pa niyang lalaki pero nagsalita si Tyrone. Kabastusan kung babaliwalain mo ang taong sumalba sa problema mo. Maupo ka't mag-usap tayo. Ani Tyrone, matalim siyang tinignan ni Trixie tsaka padarag na naupo. Lahat to planado nyo, hindi ba? Lahat to inaasahan nyo na. Alam nyo ang magiging kahinaan ko kaya sinamantala nyo yun. Bagaman desmayado ay hindi pa din nawala ang tapang sa tinig ni Trixie. Ganyan din naman ang eksaktong ginawa nyo habang na-confine ng daddy ko. Ani Sandy. Ngumisi si Trixie. Parang kailan lang napakamapagkumbaba mo pa. Bait-baitan ka pero ngayon heto katwari hindi makalingong uwak. Bakit? May pinagmamalaki ka na ba? Sarkastikong ani Trixie habang nakangisi. Kung minsan ang mahihina, kinakailangang malakas para itigil ang pang-aapi sa kanila. Ani Sandy. Sinasabi mo bang inaapi kita? Marahil hindi mo yun alam dahil hindi ka naman napunta sa sitwasyon niya. Ani Tyrone patungkol kay Sandy. Kaya naman ang langgam na noon ay tinatapak-tapakan mo lang. Ngayon ay siyang kakagat sa'yo na hinding-hindi mo magagawang alisin. Ngayon Trixie,
Sa paanong paraan mo gustong simulan ng usapang ito? Alam mong lubog ako sa utang, kaya hindi ko mababayaran ng nahiram ko sa'yo, kahit pigain mo pa ako. Nanggagalaiting ani Trixie. O sige, bakit hindi na lang natin gawan ng kasunduan? Pansamantala habang wala ka pang pangbayad sa mga nautang ng nanay mo at sa mga naipalugi mo, ako muna ang hawak ng company ninyo. Ano? Tila, natigilan na ani Trixie. Ito ba talaga ang gusto mo? Ako, paano naman ang buhay ko? Parang maiiyak na ani Trixie. Alam mong wala kang alam sa pagninegosyo. Bakit mo pa hinangad na kunin kay Sandy ang bagay na yan? Masama bang maghangad ng mga bagay na hindi ko pa nararanasan? Alam ko naman, simula pa lang, wala nang ginawa sa aking masama si Sandy. Kung ganoon, bakit ka galit sa kanya? Ani Tyrone at kahit si Sandy, gusto ding madinig ang sagot niya. Dahil pagod na akong maging anino niya. Masama ba na piliin ko din ang gusto ko? May sakit ang mami ko at hindi ko din alam kung saan ako sasandal. Sinubukan ko ang lahat dahil baka nga kaya kong lagpasan si Sandy. Ang taong palaging pinipili ng lahat para kalimutan ako. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan. Mukhang malabo ko na din naman na mabawi ang dapat. Sige, ipinapaubaya ko na sa inyo ang kumpanya. Kailangan ako ni mami sa hospital. Anito bago umalis, bigla ay nakaramdam ng awa si Sandy sa taong itinuring niyang kapatid. Trixie, tawag ni Sandy dito. Pwede ka pa din naman na magtrabaho doon. Hindi tayo maaaring magsama sa isang lugar. At sana'y maunawaan mo yun. May sarili kang paraan at ganun din ako. Salamat na lang sa alok mo. Ani Trixie tsaka nagdiretso. Naiinis si Sandy. Hindi niya gusto sa ganito na lamang magtapos. Masyado siyang umasa na seseryosohin ni Trixie ang laban nila at hindi ito basta-bastang susuko. Nagtatatakbo si Sandy palabas ng coffee shop para habulin ng kapatid. Sa ganyang paraan mo lang ba gustong magtapos ang lahat? Sigaw na ani Cindy nang pasakay na sa kotse ni Trixie. Ganyan mo lang ba gustong sukuan ng lahat? Sinira niyo lahat. Inagaw mo ang mga bagay na meron ako. Tapos nang sisingilin ko na kayo'y tatakbo na lang kayo basta. Katanggap-tanggap ba yan? Bakit? Ano bang dapat kong gawin? Talo na ako. Ano pa bang ipaglalaban ko? Lahat sila'y nasa panig mo na. Nanlaki ang mata ni Trixie nang malakas na sampal mula sa kamay ni Sandy ang kanyang natanggap. Kung wala ka nang magagawa, hayaan mo na lamang na matanggap ang sampal na yan. Yan lang ang maigaganti ko sa lahat ng kasamaang ginawa mo sa akin. Ani Sandy tsaka iniwan si Trixie. Papasok na sana pabalik si Sandy nang bumukas ang pinto at lumabas si Tyrone. Okay ka lang? Sinaktan ka ba niya? Hindi naman. Maraming salamat sa pag-aalala mo. Ngumiti si Tyrone tsaka inipit ang ilang hibla ng buhok sa tenga ni Sandy. Mula ngayon wala ka nang dapat na alalahanin. Palagi kitang ipagtatanggol sa mga taong gustong manakit sa'yo. Balik na tayo. Nakangiting ani Tyrone. Hindi ba natin tutulungan si Trixie? Ani Sandy nang nasa kotse na sila. Tulong para saan? Wala lang. Naisip ko lang na kahit ganun ang ginawa nila sa akin, tumayo pa rin naman sila bilang kapamilya ko. Hindi ko yata kayang tiisin na makita ang mami ni Trixie na mamatay nang wala akong ginagawa. Pero hindi pa naman siya mamamatay. May sakit lang siya at hindi naman ganun kalala. Paliwanag na ani Tyrone sa dalaga pero tinitigan lang siya nito. Bumuntong hininga si Tyrone. Okay, fine. Padadalhan ko siya kahit maliit na tulong. Ang hirap talaga ng malambot ang puso no? Papatayin ka na inaalala mo pa. Iiling-iling naan niya sa dalaga. Kahit papaano, napangiti na din si Sandy. Hindi din naman ganun kakapal pala ang mukha ng mag-ina para mag-stay pa sa bahay ni na Sandy matapos ang ginawa nila. Kaya naman matapos nilang matanggap ang tulong mula kay Tyrone, minabuti na lang nilang magpakalayo-layo at umalis sa bahay ng mag-ama. Kung nalulungkot po kayo na wala si na Mami Trina, pwede nyo naman po siyang sundan. Wika ni Sandy habang nasa terrace sila kasama ang ama isang umaga habang nagkakape sila. Nauunawaan ko naman po na may edad na kayo at kailangan ninyo na makakasama sa buhay. Kaya hindi nyo kailangan magkunwari sa harap ko na masaya. Pero sa halip na sumagot ang Ginoo, tinitigan niya ang kanyang anak tsaka siyang umiti. Ganoon ba ang tingin mo sa akin? Minsan na ako nakawala sa responsibilidad na hindi naman dapat na sa akin. Kaya hindi na ako babalik pa.
Ngunit ang malulungkot niyong mga matang nagsasabi sa akin na hindi kayo masaya. Masaya ako, ngunit hindi ko maitago ang aking lungkot dahil alam ko na ilang taon na lang ay aalis na din ako sa tabi mo. Madamdamin kong magbitaw ng litanya ang matanda, dahilan para gumuhit ang emosyon sa puso ni Sandy. Nalulungkot ako hindi dahil sa wala sila sa tabi ko. Nalulungkot ako dahil sinayang ko ang mahabang taon ng buhay ko. Kasama sila kaya hindi na kita naasikaso. Okay lang po, Dad. Sana lang talaga'y matagpuan mo ang ligaya sa piling ni Tyrone. Anang Ginoo, sa tinagal-tagal nga din kasi na panunuyo ng binata, kalaunan nahulog na rin si Sandy sa dami ba naman ng sakripisyo nito at sa bait na pinapakita ay talagang nakuha ni Tyrone ang kiliti niya. Sabay na napalingon ng mag-ama sa bumusinang kotse sa harap ng kanilang bahay. Tignan mo't napakalakas ng pakiramdam. Isipin mong pinag-uusapan lang natin siya. Ngayon na ayan na sa harapan. Tumatawang Anang Ginoo. Napabungis-ngis na lang din si Sandy tsaka sinalubong ang nobyo. Ngayong araw kasi sila pupunta sa mall para tumingin ng isusuot sa kanilang kasal. Kasabay noon, ikakausapin din nila ang magiging organizer ng kanilang kasal. Hindi na po ba kayo sasama? Alok na wika ni Tyrone sa ama ng kanyang nobya. Baka po may gusto kayong isuggest at para na rin makapaglibang-libang kayo. Sa bahay at opisina na lang natatapos ang araw niyo eh. Sad pa ni Tyrone. Kahit kasi alam ng Ginoo na kaya ni Sandy na i-handle ang kanilang company, hindi nito ipinapaubaya sa anak ang lahat. Gusto naman nitong magkaroon ng sapat na oras ang anak niya para sa sarili. Naku, hindi na. Ano pa ba naman ang gagawin ko doon? May iistorbo lang kayo. Isa pa akong iintindihin nyo doon kung sasama ako sa inyo. Oh, sige po. Pasasalubungan ko na lamang po kayo. Ani Sandy, maging ang mami ni Tyrone ay suportado din sa kanila. Sa katunayan, ito na ang naghanap ng gagawin nilang venue para sa kasal. Gusto pa nga sanang akuin pati sana ang mga gagamitin pero tumanggi na si Sandy dahil nahihiya siya. Hindi ba parang masyadong mabilis ang panahon? Ani Sandy, hawak ni Tyrone ang kamay nito habang nagdadrive siya ng kotse. Paano mabilis? Parang kailan lang ayaw mo sa akin. Yung mga nangyari nung nakaraang mga buwan. Tapos eto na tayo't magpapakasal. Nagsisisi ka ba? Hindi naman kita minamadali na pakasalan ako. Pwede pa naman nating ipagpaliban hanggat maaga. Kung gusto mo, kakausapin ko yung organizer na tsaka na lang natin ituloy. Masuyong ni Tyrone pero tinitigan lang siya ni Sandy. Sabi ko nga sa'yo, kaya kong ibigay ang lahat hanggat kaya ko. Lahat ng pag-a-adjust gagawin ko. Pero mali naman na unahin mo ko sa lahat ng oras. Alamin mo din naman ang halaga mo. Alam ko na may mga bagay na hindi din okay sa'yo. Pero dahil sa akin, napipilitan kang gustuhin na din yun. So ayaw mo pa ngang magpakasal sa akin? Umiling si Sandy na naging dahilan ng pagbuntong hininga ni Tyrone na para bang inaasahan na ang lahat ng to. Bakit ba ganyan ang mukha mo? Natatawang Anya. Para kang nalugi eh. Sino ba namang baliwang hindi magpapakasal sa'yo? Siyempre gustong gusto ko. Kaya nga lang natatakot ako para sa ating future. Bakit naman? Sandaling huminto si Tyrone at iginilid ang kotse. Hindi tayo nagkaroon ng sapat na panahon para magkakilanlan. Natatakot ako na baka habang tumatagal ang pagsasama natin at makilala ang isa't isa, doon naman mawala ang pagmamahal natin. Hinaplos ni Tyrone ang pisngi ni Sandy tsaka giniya ang mukha nito paharap sa kanya. Hindi ko nakikita sa future na mangyayari yan dahil ang alam ko mula nang makilala ka ng puso ko. Tumatak ka na dito at kung sakali man na dumating sa punto na mangyari ang sinasabi mo, ay hahanap pa rin ako ng dahilan para patuloy na mahalin ka. Babalikan ko ang mga panahong kinikilala kita, mga panahong naiinis sa tuwing nai-stress ka, at mga panahong sinasabi ko sa sarili ko na ikaw na ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Masuyo at sinsero ang mga katagang binitiwan ni Tyrone kay Sandy. Okay ba yun? Ani Tyrone. Dahil sa mga sinabi niyang iyon, kahit paano, nabawasan ang pag-aalala sa loob ni Sandy. Nagpatuloy si Tyrone sa pagdadrive hanggang sa makarating sa mall kung saan sila makikita ng organizer. Ito din kasi ang may-ari ng butik na pagsusukatan ng gown ni Sandy. Pasensya na kung medyo na late kami. Ani Sandy pagpasok sa loob ng shop. Sakto lang ang dating nyo, kadarating ko lang din eh. Iginiya si Sandy ng babae papunta sa fitting room.
Hindi ako mahilig sa mga revealing na dress. Ani Sandy, madaming mga new wedding dress design doon kaya naman nakapili din talaga si Sandy. Tingin ko mas okay kung mag-beach wedding na lang tayo. Summer na din naman kasi. Ani Tyrone na siyang nagtitingin naman sa catalog na binigay ng organizer. Sa isang beach wedding na natapos ang kanilang usapan. May resort din naman kasi si Tyrone sa Batangas na hindi naman kalakihan. Bukod doon, wala din naman silang balak na i-broadcast pa ang kanilang kasal. Malalim na buntong hininga ang ina ni Tyrone habang iniintay sa pagpasok si Sandy na siyang bride. Nakaharap sila ngayon sa kalmadong pag-alo ng dagat habang papalubog ang araw. Siyempre, imbitado ang lahat ng guest sa resort. Finally, nakangiting anang ginang pabulong kay Tyrone na nag-aantay din kaharap ang pari. Sabi niyo si Sandy na ang napili niyo para sa akin, hindi ba? Masunurin akong anak, remember? Pinikitan pa ni Tyrone ng ina. Hindi mo naman pinagsisisihan to, di ba? Ngiwing anang ginang na ikinatawa ni Tyrone. Of course not, Mom. Binalik ni Tyrone ang kanyang mata sa unahan ng entrada ng venue. Sino po ang magsisisi na pakasalan ng ganyang kagandang bride? Ani Tyrone habang nakatitig sa napakagandang mapapangasawa, suot ang mahabang gown at namamayagpag ang kagandahan. Habang hawak nito ang bouquet sa kanyang magkabilang kamay, ang ngiti hindi matawaran. Sinalubong ng ama na ngayon ay mababakas din ang galak. Kapansin-pansin ang panggigilid ng luha sa mata ni Sandy na para bang palihim silang nag-uusap ng ama. Ngayon ay maaari na akong humimlay. Birong anang Ginoo nang makarating sa kinatatayuan ni Tyrone. Dad naman huwag niyo naman po akong paiyakin. Ani Sandy. Hindi naman. Nakangiting anang Ginoo tsaka tinapik ang balikat ni Tyrone. Sa ngayon, ikaw na ang mas may karapatan sa anak ko. Tulad ng palagi kong pakiusap sa'yo. Sana'y wag mo siyang pilitin sa mga bagay na ayaw niya. Ikaliligaya ko hanggang sa huli ng aking buhay. Kung ibabalik mo na lang siya sa akin kapag nawawalan ka na ng pagmamahal sa kanya, kaysa saktan siya, iho. Pero hangad ko na wag kayong dumating sa punto na iyon. Pangako po, hindi ko po hahayaan na mangyari mga bagay na yan, Dad. Magalang na ani Tyrone. Matapos ng madamdaming palitan ng mensahe ng mga magulang nila, humarap sila sa pari na sinimula naman kaagad ang seremonya. Mahigpit na nakahawak si Tyrone sa kamay ng dalaga habang nakangiti at nakikinig sa sermon ng pari. Karamihan ng ikinakasal nagiging successful ang relationship kapag tama palagi ang babae. Anang pari na ikinatawa ng karamihan. Eka nga nila, happy wife, happy life. Gagawin ko po. Tatawa-tawang saad naman ni Tyrone. And now, I gladly pronounce that this couple is now officially married. Anang pari matapos magpalitan ng singsing si Sandy at ang kanyang ngayon ay asawa ng si Tyrone. And now, you may kiss the bride. Marahan na nagduop ang mga labi ni Tyrone at Sandy, dahilan para mabalot ng malakas na palakpakan ng buong lugar. Kasabay nun, ng tuluyang pagtaklob ng bundok sa mapulang sinag ng araw. Akala ko'y kailangan pa kitang pakasalan para makapaghiganti sa mga umapi sa akin. Pero naisip ko na hindi mo deserve na gamitin para sa bagay na yun. Mamahalin kita sa kahit anong anggulo. Gamitin mo man ako o hindi. Masuyong ani Tyrone. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit hindi ko na ninais pang saktan si Trixie o gantihan. Alam kong ikaw lang. Ang pagdating mo pa lang sa buhay ko'y malaki ng sampal sa kanila. Pagpapatunay na hindi mo kailangang panghinayangan ng mga taong handa kang sayangin. Dahil dadating ang mga taong handa kang protektahan. Huwag ka lang masaktan. Kaya naman salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Ani Sandy kay Tyrone, pero sa halip na makatanggap siya ng sagot ay tanging ang paghalik lamang sa kanyang noo ang natanggap ni Sandy. Nauna na silang naglakad pabalik sa resort. Hindi alintana kahit na puros buhangin ang gown ni Sandy habang ang ina ni Tyrone at ang daddy niya magkasabay din na humahakbang. Sabay natin silang gabayan upang hindi magaya sa atin. Ani Sunny. Oo, tama ka. Marahil hindi ko mapupunan ng kawalan ng ina ng anak mo at hindi mo din naman mapupunan ng kawalan ng ama ni Tyrone ko. Pero kung magtutulungan din tayo, kahit paano matutugunan naman siguro. Masaya kung ikaw ang naging ina ni Tyrone. Napalaki mo siya ng tama. Hindi gaya ko. Huminto si Sunny. Inakbayan naman siya ng ina ni Tyrone.
Ay naku, wag mo ngang sabihin yan. Hindi naman lalaki ng ganyan ang anak mo kung naging pabaya ka. Marahil kulang pero nandyan ka naman para bawiin yun, hindi ba? Nakangiti nga ng ginang. Pagpasok nila sa venue ay nagkakasiyahan na ang lahat. Maging ang bagong mag-asawa ay nagsasayaw na sa bulwagan habang tumutugtog ang nakatalagang musika sa kanilang kasal. Titig sa mata ng bawat isa, nawari sila lamang ang naroon. Masaya ka bang ako ang kaharap mo ngayon? Ani Sandy kay Tyrone habang nakaukyabit ang braso sa leeg nito. Ilang beses mo pang itatanong sa akin yan. Nakangiting ani Tyrone. Habang buhay, tumigil si Tyrone sa pagsasayaw. Anong dapat kong gawin para hindi mo na itanong yan? Hindi ko ihihinto. Gusto kong madinig palagi na hindi ka nagsisisi na ako ang asawa mo. Na ako ang pinakasalan mo. Ani Sandy. Abala din naman ang lahat ng mga tao sa pagkain at sa pakikipagkwentuhan sa mga kanya-kanya nilang bisita. Ang mami at daddy na din nila ang nag-e-entertain ng iba pang mga bisita. Okay, just for now, sasagutin ko yan ng hindi ibinubuka ang aking labi. Nang walang himig na lumalabas sa aking bibig. Saad pa ni Tyrone, tsaka hinila ang kamay ni Sandy paakyat sa hotel. Wait, saan tayo pupunta? Ano bang ginagawa ng mag-asawa after ng wedding? Tanong ni Tyrone nang hindi nililingon si Sandy. Tinahak nila ang mahabang hagdan na mukhang pinagayak din ni Tyrone dahil sa mga pulang petals na naroon. Hindi na makapagtanong pa si Sandy. Sa halip ay sumunod na lamang siya sa bawat paghakbang ni Tyrone hanggang sa marating nila ang pinakadulo ng hotel kung saan may mga nakapila na namang kandila sa kanilang daraanan. Ito ang totoong party ng newlywed wife. Nakangiting ani Tyrone tsaka binuksan ng malawak na kwarto kung saan naroon ang master's bedroom. Nilak ni Tyrone ang pinto at kaagad na pinako si Sandy doon. I miss you so much. Masuyong ani Tyrone. Dahil nga sa pagiging busy sa pag-aayos ng kasal ay halos hindi niya makasama si Sandy. Maingat na dumampi ang labi ni Tyrone sa labi ni Sandy. Habang ang kamay nito ang siyang nagigiya pababa ng zipper sa likod ng gown ni Sandy hanggang sa bumagsak ito sa sahig at tuluyang bumungad ang porselanang kutis sa balikat ni Sandy. I wanna be with you till my last breath. Ani Tyrone matapos ay bumaba ang halik sa leeg ng asawa. Kinabig ang bewang at iginiya papunta sa shower room nang hindi napuputol ang kanilang halikan. Masyadong natatangay si Sandy kaya't pagdilat ng kanyang mata ay nasa tapat na sila ng shower at unti-unti nang naglalandas sa kanyang katawan ang mainit na patak ng tubig. Maging si Tyrone, handa na para angkinin siya. Ang kanilang mga mata para bang nag-uusap na sila lamang ang nagkakaintindihan. Kasal naman na sila at wala nang maaaring maging dahilan para maudlot ito. Hinayaan ni Sandy na gawin ni Tyrone ang nais nito sa kanya. Halo-halo ang nararamdaman ng dalawa, ngunit nangingibabaw ang saya at pagmamahal. Sa bawat paghaplos ng kamay ni Tyrone kay Sandy, nagdudulot iyon ng kakaibang boltahe ng kuryente na hindi nila alam kung saan nagmumula. Sa maliit na shower room na yun, doon unang naganap ang matamis nilang pagpapalitan ng pagmamahal. Kinarga pa nga si Sandy ni Tyrone matapos makapagpahinga ng kaunti, tsaka siya ibinaba sa kama. Hindi alintana kahit medyo basa pa ang kanilang mga balat dulot ng tubig. Ito ba yung sinasabi mong walang salita na lalabas sa iyong bibig? Nakangiting ani Sandy pero hindi siya sinagot ni Tyrone. Sa halip ay makahulugan lamang itong umisi. Tsaka na naman sinimulan si Sandy na sambahin. Ang kaninang tubig ay napalitan ng pawis. Palibhasa kapwa ang unang beses nila kaya talagang sinamantala nila ang isa't isa hanggang sa kusang sumuko ang kanilang mga katawan. Balot ng pagod si Sandy habang pikit ang mata. Si Tyrone naman nakasandal sa dibdib niya at pagod din. Hindi na yata ako magtatanong ulit. Kinakapos sa paghinga na ani Sandy. Bagaman pagod, nagawa pa din ito na magbiro, bagay na ikinatawa lang ni Tyrone. Sandali itong sumilip sa mukha ni Sandy, tsaka hinagka ng noo. Magpahinga na tayo para sa susunod pang round. Mahal kita. Ani Tyrone tsaka ipinikit ang mga mata. Ano? Anong susunod pang round? Tyrone, nagbibiro ka lang diba? Inalog-alog pa ni Sandy si Tyrone, pero ngumisi lang ito at hindi na kumibo pa. Ako ba ang dapat magsisi? Ngiwing aniya pa sa kanyang sarili.
Hindi niya naman kasi alam na may dark side pala itong si Tyrone dahil nasanay siya sa pagiging gentleman nito. Pero huli na para magsisi pa. Kasal na kami kaya tatanggapin na lamang kung ilang round pa ang hihingin niya. Ngiwing ani Sandy sa kanyang sarili.